Sama natin sa aking pananalangin ang aking pasasalamat at natatanging kaibigan nila Cora de Leon at pamilya, Remy Ruiz at pamilya, Akma family, Palacios family, Batumalake family, Estadilla at Ignacio family, Wilfredo at Cristina Pasco at pamilya, Marian Basco at pamilya, Irma Cordova at pamilya, Tessa Wadan at pamilya, Merlita Sabado at pamilya, Lina Beo, Herrera family, Evan Gabriel Herrera, Mercelita Bordeos, Alex Achim Magdarog at pamilya, Milet Ramos at pamilya, Dito Nimencia Ilescas at pamilya, Elma Lagwador at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Deris at Mary Santos at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, Dante at Marisa de la Cruz at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, June at Soli de Rosario at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, Dr. Marat Marito Lentino at pamilya, Noel Zeni Galvez at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Maria Taqueron at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Dr. Betsay Banaag at pamilya, Edgardo at Aida Punanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Rosalinda Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Viacrucis at pamilya, Aida F. Resurrección at pamilya, René David de Leon at pamilya, Mila Digono at pamilya, Tonet Evelyn Salazar at pamilya, Celi Celine Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya at hindi ng EDB community, Bishop Dennis Pidarojo, Reverend Father Rupino Pegsulit, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan ni Emma Bunag at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael Bulacan, Bingbing J. Sasi at pamilya, Blaze Rainbow at pamilya, Boyet at Chingay Calderon at pamilya, Jolie Diana Marfil at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Victor at Divina MC, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Ede de Guzman, George at Vincula, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Saro Aquilo, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villero at pamilya, Arman at Timi Isma, Pedro Moradas, June at Doris Pilaher at pamilya, Yoshi Brillantes at pamilya, Amy Ferry Bimanado, Evelyn G. Buna, Gaspar at Susan Dumanay, Reyna T. Davao, Emelita de la Cruz, Jim at Johnny Lindlen, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unaiza Katrina Monera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, mga doktor at medical staff ng Arlinia Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Maybong, Vizcaya, at ang lahat ng mga frontliners at medical staff ng Brigino Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital, at ang lahat din ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan, ina Mercy Ancheta, Adela Mutu, Virgilio Mutu, Norly Liton Hua, Edward Picas, Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Rami Banaag, Corazon Rodriguez, Joan Perez, Janet Eblo, Jose Inga, Timoteo Rivela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Corazon Donato, Kirilo Cristobal, Chelo del Mundo, Marian Marvilla, Johnny Santiago, Lito Soriano, Joanna Cristina, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Nemencio Iliescas, Neil Francis Navarro, Pablo Dilag, Abel Suniga, Adriano Santos. Para sa karawan ni na James Dian Pabilio, Loret Trujillo Avenia, Emil Jan Galam, Evangelus Aras, A.J. Santos, Clarissa Munag, Grace Alcoreza, Joseph Eusebio, Nino Pingol, Clian Cunanan, at para sa ating mga kapatid na yumauna, sina Domingo Cecilia Alexander Celita, Levi, Laureado Seria, Regino, June Agripino, Lydia, Purificacion, Catalina, Milanio, Emiluan, Corazon, Ernesto, Ruben, Onofre, Norberto, Nelson, Maria, Sion, Felino, Dino, Cerilo, Ioli, Leon, Casiano, Carlito, Alam, Samuel, Agapito, Natividad, Zelaida, Dario, Ardilu, Larry, Sofia Marie,
Orlando, Emiliana, Platon, Imelda, Orlando, Teresita, Angel, Dina, Ricardo, Siledonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Ebequeta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Gilora, Alejandro, Sofia, Juanita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Rodrigo, Felido, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Robert, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Juan, Elsie, Anthony, Maria, lahat ng mga kaluluwas purgatorio at hindi na mga nangayapang rektor ng Diocese ng Malolos at mga rektor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalindangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaring magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka namang walang inaasal kundi ikaw. Ang pagloob namin ay iyong pagbigyan, sapagat kami makatao lamang na pawang-malhina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tishbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya ito, ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangangkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga tao, mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimuri ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, may kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ipinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak." Dahil sa mga sursol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupain iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawang niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako, at di inubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan kami sa iyo nagsisuway. nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking kalunghan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan kami sa iyo nagsisuway. At ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan kami sa iyo nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galang kong ibabanto. Poon iyong kaawaan sa iyo nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng iyong abang nasa langit. Sapagat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang inyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga inggil. Kaya dapat kayo maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting ebanghelyo, pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang panukala sa atin na tayo dapat na maging pantay sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Kung ito man ay ating kaibigan o kung ito man ay ating kaaway. Sapagat ang inanalis ng ating Panginoon, lahat ay mabuhay ayon sa pag-ibig. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ito ang turo ng una, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapotan mo ang iyong kaaway. Ito ang minadang turo ng mga Hudyo. Ito ang minadang turo ng ibang mga tao. At ito rin ang nakasanayan, maging na mga hindi Hudyo. Kaya nga po magpangga ngayon, mas madalas tayo na umiibig sa ating kaibigan kaysa sa ating kaaway. Kaya kapag tayo ay pumupunta sa tahanan ng ating mga kaibigan, ano ang palagi nating bungad sa kanila? Na sana magkaroon sila ng maraming biyaya, na sana maging ligtas sila sa kanilang buhay. Pero mga kapatid, kapag naman naaalala natin yung ating mga kaaway, ano naman ang palagi nasa isip natin? Mapahama ka sana. Kaya nga kapag halimbawa ay nakaaway natin isang tao at umaalis na, tumatalikod na sa atin, ano madalas natin iniisip para sa kanya? Madapa ka sana, madulas ka sana. Kaya nga po ang ating sinasabi sa kanya, mga pangit ang ating sinasabi sa kanya ay hindi mga salita ng pag-ibig, kundi mas mga salita ng pagkapuon. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo yung mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagat ito pinakita sa atin ng ating Panginoon nang ialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Inialay niya ito para sa lahat ng mga banal. Inialay niya ito para sa lahat ng kanyang mga tapat na tagasunod. Subalit inialay din niya ito maging sa kanyang mga alagad na tumalikod sa kanya. Inialay din niya ito para sa mga taong makasalanan. Kaya nga ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay upang salitin tayo sa ating pagkakasala. Hindi naman tayo kailangan ng ating Panginoon, subalit ang ating Panginoon, ibinigay pa rin niya ang kanyang sariling buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya kung tutusin, mga kapatid, tayo nga ang umaway sa ating Panginoon nung tayo nagkasala laban sa Diyos. Pero sukat na lamang ng Diyos ang siya pa rin na nakipagdaupalad sa atin at inialay ang kanyang kamay sa pagkikipagkasundo. Kaya nga po ang pinakamagandang pag-aari ng Panginoon ay nang ipako siya sa krus at kanyang ialay ang kanyang buhay para sa ipagpapatawad ng lahat sa atin.
Kaya nga po mga kapatid, itong pinatunayan ng ating Panginoon. Hindi lamang ang kanyang mga kaibigan, hindi lamang ang mga tapat sa kanya, ang kanyang pinag-alayan ng buhay. Lahat ng tao ay kasama sa pinag-alayan ng buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po sa araw-araw, ito rin ang nais ng Panginoon sa atin. Mabuhay tayo sa pag-ibig, hindi sa pakikipag-away. Mabuhay tayo sa pagmamahal, hindi sa alitan. Nang sa gayon, maging maganda ang ating pakikisalamuha sa ating kapwa at ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Kapag gumagawa tayo ng mabuti, di lamang dapat sa ating mga kaibigan, kundi sa lahat ng mga tao may pagkakaloob sa atin at ipadadala ng ating Panginoon. Kung sino man sila, kilala ba natin o hindi, lahat ng ito na nangangailangan ng ating tulong at ating natutulungan, ito rin ay pagpapala para sa atin. Sapagat ginagawa ng Panginoon na tayo'y magkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Kaya isipin natin mga kapatid, no? Kapag kayo nakatutulong sa iyong kapwa at lalo tingin sa mga taong umuusig sa iyo, mas fulfilling. Bakit? Sapagat mga kapatid, kapag ka ang tinulungan mo lang, yung mga kaibigan mo, yung mga katropa mo, ang lagi mo nasa isip, dapat kong tulungan ang mga ito sapagkat katropa ko. Dapat kong tulungan ang mga ito sapagkat kamag-anak ko. Dapat kong tulungan ito sapagkat obligasyon ko ito para sa aking mga mahal sa buhay. Pero kapag tumulong ka sa iyong kapwa, kahit hindi mo kamag-anak, kahit yan pa'y kaaway mo, kahit yan pa'y umuusig sa iyo, mas fulfilling. Bakit? Sapagkat nakagawa ka ng isang bagay na labas sa iyong sarili na puso, na puno ng pagkapuot sa iyong kapwa, na palitan ng pag-ibig ang iyong kalooban para sa iyong kapwa. Kaya nga po mas fulfilling. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan mo yung galit kaysa doon sa ating mga ginagawa na pangit sa ating kapwa. Napagtagumpayan mo ang iyong puot laban sa iyong kapwa. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo lamang din ay gagawa ng mabuti, hindi tayo dapat namimili lamang ng mga tao, kundi kung sino ang mga tao ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito ang dapat natin gawa ng mabuti sapagat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon para gawin ang nararapat. Kaya nga po nung araw, nung nagkaroon po ng maraming mga kalamidad sa ating pong bansa, meron po kaming ginawa dati na pagtulong sa mga nasa renta ng bagyo. At alam po ninyo mga kapatid, yung mga tinulungan namin doon ay yung mga taong talagang nasa renta. Yung tinulungan namin doon, di naman namin kamag-anak, di naman namin kakilala. Pero mga kapatid, kung babalikan natin yung nakaraan sa kasalukuyan, napaka-fulfilling. Bakit? Kasi kahit hindi mo kakilala, ang pinakamahalaga, nakatulong ka sa iyong kapwa. Mas fulfilling. Bakit? Sapagat alam mo, sila yung talagang kailangan. Kaya sila ang aming tinulungan. Kaya nga po mas fulfilling sapagat nakagawa ka ng mabuti sa mga taong ipinadala ng Diyos para sa iyo. Kaya nga po ito yung mga taong hindi makapagpapasalamat sa iyo ng personal. Ito yung mga taong hindi mo lagi nakakadaupang palad. Pero mga kapatid, ang gantimpala ay hindi nararapat na kinakamit lamang at inaasam. Kundi ang Diyos ang siyang magbibigay sa iyo ng karampatang gantimpala sa iyong kabutihang ginawa. Kaya nga po hindi ka man mapasalamatan ng personal ng mga tao na ito, ang importante na gawa mo yung dapat bilang isang Kristiyano. Kaya nga po mas fulfilling sapagat nagaganap mo yung iniaatas sa atin ng ating Panginoon na mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, ano ang sabi ng ating Panginoon? Huwag tayong tumulad sa mga lingkid, huwag tayong tumulad sa mga publikano, huwag tayong tumulad sa ibang mga tao. Ang kanilang isipan lamang ay kung sinong kaaway dapat gantihan, kung sinong kaibigan siyang dapat tulungan. Ang sabi-sabi ng ating Panginoon, ang pagmamahal sa kapwa, hindi nangangahulugan na mamimili ka kung sino ang iyong kaaway, kung sino ang iyong kaibigan. Ang pagmamahal sa kapwa ay para sa lahat ng mga tao. Kaya nga po ang sabi po ng isang dating presidente ng Amerika, napakaganda. At ano yung sabi niya? Nagtatanong sa kanilang mga tao, bakit mo tinutulungan? Bakit maganda ang pakikitungo mo sa mga taong kaaway mo? At anong sabi ng tao na ito? Ang pangalan po niya si Abraham Lincoln. Ang sabi niya, hindi ba mas maganda na yung aking mga kaaway, kaibiganin ko? Sapagat kapag kinaibigan ko sila, ibig sabihin lamang, natalo ko na sila.
Sapagat kapag natalo sila sa pakikipagkaibigan, ibig sabihin lamang, tinalo na nila ang kanilang sarili sapagat ang kanilang puso na puno ng puot, na puno ng galit, napalitan na ng mas magandang kalooban. Kaya nga po nagiging mas maganda ang ugnayan sa isa't isa. Kaya nga po ito rin ang gusto ng Panginoon sa atin. Sana mamuhay tayo, hindi sa alitan, mamuhay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayo mga silod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sa bawat pananglitan ng ating itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alam ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang madaming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng itinakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsisimika na mahalin ang aming kapwa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At tanggapin ang palay na ito ng kabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-ahalin ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aking pagbabago at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nilikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at yung dinudulutan ng banal at pakikinabang. Ipagkalo mong kami huwag magkulang sa mga inilukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik kayo sa iyong pag-iw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kami mga tinutubos ng anak mong mahal ay nilumong mag-ipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sabay na nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihan niya iyon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot pa naman ng tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagdadanas sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagdadanas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at Tineris naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalhanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kamiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugdugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanaramikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang ikin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Rancho Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na lulod nito. Gabayan mo mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasaan mo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapaliwanag ng iyong pakikisa sa talandan itong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.